Naranasan mo na bang matakot sa mga bagay na hindi mo lubos na maintindihan? Yung tipong may nararamdaman kang kaba, panlalamig ng kalamnan, at pag-iwas sa isang lugar o sitwasyon dahil lang sa hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa iyo. Marahil, isa ka sa milyon-milyong tao sa mundo na nagkaroon na ng ganitong pakiramdam. Ngayon, isipin mo na lang kung ang takot na ito ay hindi lamang sa isang bagay, kundi sa isang buong isla. Isang lugar na kilala sa buong mundo, hindi dahil sa kagandahan nito, kundi dahil sa misteryo at takot na bumabalot dito. Sa ating paglalakbay ngayon, dadalhin kita sa isang isla na kung saan ang takot ay hindi lamang isang emosyon, kundi isang realidad. Isang lugar na puno ng mga kwento ng pagdurusa, pagkabaliw at kamatayan. Isang isla na kung saan ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na nagpaparamdam sa kasalukuyan. Ang islang ito ay hindi lamang isang lugar sa mapa, ito ay isang simbolo ng kalupitan ng tao, ng pag-asa at pagkabigo. Hindi mo pa man naririnig ang pangalan nito, ngunit tiyak na mapupukaw nito ang iyong kuryosidad. Hindi ito isang ordinaryong isla na may mga magagandang tanawin o nagtataglay ng mga kamangha-manghang likas na yaman. Sa halip, ito ay isang lugar na kung saan ang mga pintuan ng kalungkutan at bangungot ay tila palaging bukas. Dito, ang mga sikreto ay nakatago sa bawat sulok, at ang mga kwento ay isinusulat sa bawat paghinga ng hangin. Sa paglalakbay natin, hindi lamang tayo maglalakbay sa pisikal na espasyo ng isla, kundi maglalakbay din tayo sa kailaliman ng isip ng tao. Susuriin natin ang mga dahilan kung bakit ang takot ay nagiging bahagi ng ating pagkatao, kung paano ito nag-udyok sa atin na gumawa ng mga desisyon, at kung paano ito nagiging sanhi ng ating pagkasira. Handa ka na bang sumama sa akin sa pagtuklas ng mga nakatagong katotohanan sa likod ng islang ito ng takot? Tara na tuklasin natin ang mga misteryo na bumabalot sa isla na kinatatakutan ng lahat. Bago pa man tayo tuluyang lumipat sa masalimuot na kasaysayan ng isla, mahalagang bigyang diin ang isang aspekto na madalas na nakakaligtaan, ang papel ng pag-asa sa gitna ng matinding paghihirap. Sa kabila ng mga kwento ng kalupitan at karahasan, hindi dapat nating kalimutan na ang isla ay naging tahanan din ng mga taong nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban, magtiis, at manatiling buhay. Sa katunayan, ang isla mismo ay naging isang uri ng kanlungan para sa mga taong hinubaran ng kanilang kalayaan at karapatan. Ang mga taong ito, na pinilit manirahan sa mga kondisyon na hindi makatao, ay naghanap ng paraan upang mapanatili ang kanilang pagkatao. Ang kanilang pag-asa ay hindi nabubuo sa mga magagandang pangako, kundi sa maliit na pag-asa na makaligtas, sa pagkakaisa, at sa paghahanap ng kabuluhan sa gitna ng kawalan. Sa mga sitwasyon kung saan ang lahat ay tila nawala, ang mga simpleng bagay ay nagiging simbolo ng pag-asa. Isipin ang isang piraso ng papel na nakatago, isang liham na isinulat ng lihim, o isang awit na inaawit sa gitna ng gabi. Ang mga ito ay nagiging mga sandata ng paglaban, mga paraan upang ipahayag ang pag-asa sa isang mundo na tila walang pag-asa. Dagdag pa rito, ang isla ay nagkaroon ng isang natatanging epekto sa pag-unlad ng medisina. Ang karanasan ng mga doktor at nurse na nagtrabaho roon ay nagbigay daan sa mga bagong pamamaraan ng paggamot at pangangalaga sa mga pasyente. Ito ay nagbigay daan sa pag-aaral ng mga sakit sa isip na noon ay hindi pa gaanong nauunawaan. Subalit, sa kabila ng mga positibong aspeto na ito, hindi natin dapat kalimutan ang mga hamon na kinaharap ng mga taong nanirahan sa isla. Ang stigma ng sakit sa isip, ang kakulangan ng mapagkukunan, at ang paghihirap na dulot ng pagkakakulong ay mga realidad na dapat nating bigyang pansin. Sa pangkalahatan, ang isla ay nagiging isang salamin ng ating sariling kalikasan. Ito ay nagpapakita ng ating kakayahan na magtiis, lumaban, at maghanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngayon, isipin mo kung paano natin magagamit ang mga leksyon na natutunan natin mula sa isla upang mas maunawaan ang ating sarili at ang ating lipunan. Kung paano natin mapapalakas ang pag-asa sa mga taong nakakaranas ng paghihirap, at kung paano natin mas mapapahalagahan ang kahalagahan ng kalayaan at karapatang pantao. Sa paglalayag natin sa mapanghamong karagatan ng kaalaman, tila ba tayo'y nakarating sa isang punto kung saan ang mga alon ng mga ideya ay nagsisimulang magtagpo. Ang mga hiwalay na isla ng ating pag-uusap, na dating naghihiwalay sa atin, ay unti-unting nagiging isang arkipelago, na nag-ugnay sa atin sa isang mas malawak na larangan ng pag-unawa. Sa paglipas ng panahon, ang mga aninong nagtatago sa mga sulok ng ating isipan ay nagsimulang maglaho, na nagbibigay daan sa liwanag ng pag-unawa. Ang mga tanong na dating nagpapahirap sa atin ay nagiging mga susi sa pagbubukas ng mga bagong pintuan ng kaalaman.
Ang bawat diskusyon, bawat pag-aaral, ay tila nagiging isang piraso ng puzzle na nagbubuo ng isang larawan na mas malawak at mas makabuluhan kaysa sa ating inaasahan. Ang mga kwento ng paghihirap at pag-asa, ng takot at paglaban, ay nagsasanib-sanib na lumilikha ng isang salaysay na hindi lamang nagbibigay liwanag sa ating nakaraan kundi nagtuturo rin sa atin ng mga aral para sa hinaharap. Ang mga individual na karanasan ay nagiging isang kolektibong karanasan, isang patunay ng ating kakayahan na makayanan ang mga pagsubok at magpatuloy sa paglalakbay. Sa pagtingin natin sa kabuuan ng ating paglalakbay, tila ba tayo'y nakatayo sa isang mataas na tuktok na tinatanaw ang buong tanawin? Ang mga bundok ng mga katotohanan ay nagiging mas maliwanag, habang ang mga lambak ng mga pagdududa ay nagiging mas malalim. Ang mga ilog ng mga ideya ay nag-ugnay sa isa't isa, na lumilikha ng isang malawak na network ng kaalaman. Ang ating paglalakbay ay nagturo sa atin na ang takot ay hindi lamang isang emosyon, kundi isang puwersa na maaaring maging sanhi ng ating pagkasira o maging inspirasyon para sa ating paglago. Ito ay nagturo sa atin na ang pag-asa ay hindi lamang isang salita, kundi isang sandata na nagbibigay sa atin ng lakas na lumaban sa mga pagsubok ng buhay. Reflecting on this journey so far, tila ba tayo'y handa na para sa pagtatapos? Ang mga ideya na ating tinalakay ay nagsasama-sama, na nagbibigay sa atin ng isang malawak na pag-unawa sa ating paksa. Ang mga misteryo na dating nagtatago sa atin ay nagsisimulang mabunyag, na nagbibigay daan sa isang mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa ating mundo. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa isla ng takot, nagkaroon tayo ng pagkakataong suriin hindi lamang ang mga anino ng nakaraan, kundi pati na rin ang mga liwanag ng pag-asa na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. Nalaman natin na ang takot, bagamat isang malakas na puwersa, ay hindi dapat maging hadlang sa atin. Sa halip, maaari itong maging isang katalista para sa pag-unawa at paglago. Ang isla, sa kanyang kalupitan at paghihirap, ay nagsilbing isang salamin ng ating sariling kalikasan. Nakita natin ang kakayahan ng tao na magtiis, lumaban, at maghanap ng kabuluhan sa gitna ng kawalan. Ang mga kwento ng mga taong nanirahan dito ay nagturo sa atin na ang pag-asa ay hindi lamang isang salita, kundi isang sandata na nagbibigay sa atin ng lakas na harapin ang mga pagsubok ng buhay. Tayo ay naglakbay sa mga sulok ng isip, kung saan ang takot ay nagiging isang realidad, kung saan ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na nagpaparamdam sa kasalukuyan. Subalit, sa pagtatapos ng ating paglalakbay, natanto natin na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pag-iwas sa takot, kundi sa pagharap dito. Ang pag-unawa sa takot ay ang susi sa paglaya mula sa kanyang mga kadena. Ang pag-aaral tungkol sa isla ay nagturo sa atin ng kahalagahan ng pag-unawa sa kasaysayan, ng pagkilala sa mga kamalian ng nakaraan, at ng paggamit ng mga aral na ito upang maging mas mabuting tao. Ito ay nagturo sa atin na ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa pagbuo ng isang mas makatao at makatarungang mundo. Ang pag-unawa sa takot ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral ng mga nakaraang pangyayari. Ito ay tungkol sa pagkilala sa takot na nasa ating sarili, sa ating lipunan, at sa ating mundo. Ito ay tungkol sa paghahanap ng mga paraan upang maibsan ang takot na ito, upang mapalitan ito ng pag-asa, pagkakaisa, at pag-unawa. Ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula ngayon. Ang pag-aaral na ito ay hindi lamang nagtapos sa mga salita. Sa halip, ang tunay na pagsubok ay kung paano natin isasabuhay ang mga aral na ating natutunan. Paano natin gagamitin ang ating kaalaman upang labanan ang takot, upang ipagtanggol ang kalayaan, at upang maitaguyod ang pag-asa. Sa paglalakbay na ito, hindi tayo nag-iisa. Sa bawat hakbang, tayo ay kasama ng mga taong nagtiis, lumaban, at naniniwala sa isang mas magandang bukas. Sa bawat gabi, tayo ay binibigyan ng pagkakataong muling isulat ang ating kwento, ang kwento ng sangkatauhan. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito.